dear beloved, Boss Mike Cervera. Mo, Sen, katulad ng sinabi ni Winston Churchill, is this the end of the beginning or the beginning of the end? I think it's it's the beginning of the end ng Duterte, ano ba to? Duterte era. Ayan, kita nyo? Di ba? Mac Charles, ito, patapos na ang era ng mga Duterte. Eka, mga kababayan. Di ba Leonora Brown? Viola, yan po mga kababayan. Totoo naman ramdam natin bakit. Bakit, mga kababayan, Bulaklak Kabiling, Benji Bernardo, di ba, Crispin Dionisio. Bakit nasabi natin? Nasa na ho yung mga relihista. Nasa na ho yung mga nagpapakilala na marami daw sila. Nasaan na po yung mga taga-suporta? Nasaan na sila? Bakit hindi maipakita pakaita sa kalsada? Ilang panawagan na ang mga nangyari. Nasabi nila, katapusan na ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Susugurin namin sila. Pupuntahan namin ang Malacanang. Di ba? Yun ang sinabi. Ano nangyari? Ngangay, mga kababayan. Wala. Wala, mga kababayan. Ilang beses? Ang dami. Halos linggo-linggo. Babanta sila. Hanggang sa kahuli-hulihan. One time, no big time ang nangyari. Ginamit pa mga kababayan. Netong ang negosyo pala daw ay nagbebenta ng pepe. Diba? Yan po yung nananawagan. Yung maa-aresto na raw nananawagan. Sa lahat ng mga kababayan nating sumusuporta sa mga Duterte. Kita nyo ano nangyari? May nagdatingan naman. Wala pa hong 100. Kasama pa anino niyan. Dinamay pa yung matanda mula Ilocos Sur. Sino? Yung matandang si Chavit Singson. Ano nangyari? Chavit Singson. Ito lang magpapabagsak sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Ganon sila mga kababayan. Ano nangyari? Di pahiya. Nanahimik bigla. Eto na naman, nag-iingay na naman. Bakit? Malapit na ang kampanyahan. Kaya mga kababayan, matuto tayo uli na manuri lagi. Kasi ililigaw kayo ng mga putang inang yan. Di ba? Manliligaw yung mga putang inang yan Pero dito, patapos ng Duterte era. Sabi ni Trillanes, totoo nga, di ba? Dito nyo na mapapansin, nasan na nga ba yung pinagmamalaki na 30 million? Sabi nila, meron kaming taga-suporta na 30 million. Sabi nila, puta, nung nagpalista, para daw mailigtas si Tatay Digong nila. Ayun, ang nangyari, wala pang 300,000 ang pumirma. Kung inyong ihahambing, kung inyong ikukumpara, siya, diyan po sa dami ng mga nakarehistro, sa population ng mga rehistrado na mga Dabawenyo, mga kababayan ko, higit sa 1 milyon ang mga tao diyan po sa Davao na mga nakarehistro. Bakit hindi nila napapirma? Sa Davao pa lang yan, Hindi sulid. Hindi sulid. Di ba, taga Baguio, Hindi sulid ang mga Dabawenyo sa mga Duterte. Ang hina nyo naman mag-compute. Naramdaman nyo na. Biruin nyo mga kababayan, yung kulang-kulang 300,000 na napapirma nila sa loob ng halos 1 taon na inikot nila ang buong Pilipinas, bibiruin ninyo, hindi pa humabot
ng 300 perma. Hindi na lang mga kababayan, pinapirma na lang yung mga taga Davao, doon na lang sila. Baka sakali ay nakakuha pa sila ng kalahating milyon. Kasi 1 milyon mahigit ang botante. Diyan po sa may Davao City. O ano nangyari? Nga. Wala. Kaya ang ibig sabihin, mismong taga Davao City, ayaw na sa mga Duterte. I-connecta natin sa sinasabi ni Trillanes, patapos na ang mga Duterte era? Oo! Naniniwala ako dyan. Tapos na mga kababayan. Wala na. Nga na. Hindi na kailanman makakabangon itong gahaman sa kapangyarihan. Itong pamilya na gahaman sa kayamanan. Gahaman sa kapangyarihan. Gahaman sa lahat ng bagay. Gahaman sa pepe. Gahaman sa ethics. Diba? Tignan nyo si Pulong, gahaman sa pepe. Oh, tignan nyo si Baste, gahaman sa tite. Tignan nyo si Sara, vice versa. Walang yan mga kababayan ko, ewan ko ba. Tama eh. Tama mga kababayan tama, slap. Mike Cervera era na ngayon mga kapatid. Sabi. Ay! Di ba no? Grabe. Kasi ano pa rin yan pagka hindi ito natuldukan, with finality, pwedeng mag-resurrect yan At kaya sana ma-follow through natin. Resurrect na parang zombie. Nangangamoy na, pero nangangagat pa rin. Parang zombie na lang daw, oo. Magre-resurrect daw, parang zombie. So wala na mga kababayan. Tapos na talaga. Ako naniniwala mga kababayan, hindi na makakabalik na isa pang Duterte ang maging presidente. Malabo na yan mga kababayan, tagaan nyo sa ulo ni Bato. Di ba? Kayo, ano sa palagay ninyo? Naniniwala ba kayo na magiging presidente pa si Sara Duterte nyo? Utot nyo. Maniwala kayo, wala nang boboto dyan. Kayo na lang ang boboto kay Sara. Bubuta nga mangmang talaga ang boboto dyan. Kaya konti na lang yung mga natitira na yan. Di ba? Lynn Mariano, Grabe, no? Mga kababayan, Grabe. So, dito na tayo. Pero alam nyo, dati, makikita nyo, pagka si panawagan ni Duterte, ang mga tao pumupunta, Hindi nyo ba napansin? Pag panawagan ni Duterte, ang mga tao nagpupuntahan, nando doon nakikisingit, yung mga politiko na sumisipsip, yung mga politiko na nakadikit, kanino? Kay Duterte. O ano nangyari mga kababayan ko? Bigla-bigla, unti-unti, nagpupulasan, unti-unti nagsipagkalasan, unti-unti nawalan na ho ng amor sa mga Duterte. Kaya alam nyo mga kababayan, naniniwala ko sa sinabi ni Sara Duterte na iniwan na sila ng lahat ng mga kanilang dating mga kakampi. Bakit? Dapat tanungin nyo yung mga sarili ninyo. Tama? Kapag hindi nyo tinanong yung sarili ninyo, wala. Huwag nyo titignan ang problema sa loob ng bahay nyo, ang problema nasa labas. Kailanman anumang problema, ay hindi nyo po makikita sa ibang tao kung anumang may problema kayo. Yung problema nyo, kayo mismo aayos sa loob ng bahay nyo. Hindi kailanman tagalabas o nasa labas ang solusyon. Nasa loob pa rin ng bahay nyo yan. Hindi ka tingnan yung mga kababayan, yung mga Duterte. Hindi nila tinitignan yung kanilang mga sarili. Pero anong nangyari? Isinisi sa iba yung mga nangyayaring masama sa kanila. Pero ang katotohanan ng problema, nasa loob ng pagkatao nila. Nasa loob ng kanilang organisasyon. Nasa loob ng kanilang pamamahay. Nasa loob ng kanilang samahan.
nasa loob ng grupo nila ang problema, hindi sa iba. Ay mali eh. Kailangan talaga mga kababayan, i-hire na ako ni Sara eh. Pag ako i-hire ni Sara, sigurado ako magiging pambato nila sa 2028. Wala na. Lynn Mariano, tama ka, Boss Mike. Sinabi ni Sara, iniwan na sila ng mga kaalyado nilang politiko. O, di ba? Totoo yan. Galing mismo sa bunganga, Sara yan. Nako. Dito na tayo mga kababayan. Bakit nga ba? Opo, etong mahiwagang box ay hinahadlangan mga kababayan na buksan. Pasok. Formal ng Committee on Justice na wag munang buksan ang kahong naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte Bakit? at asawa niyang si Man Scarpio. Formal nang hiniling ng House Prosecution Panel sa Impeachment Court na buksan na ang selyadong box sa gumugulong na pre-trial conference. Nakasaad yan sa isang manifestation na inihain ng prosecution. Ayon kay House Prosecutor at mamamayang Liberal Representative Laila de Lima, ito na ang tamang panahon para buksan ang BIR box para mamarkahan ang mga dokumentong nilalaman nito at magamit na ebidensya sa paglilitis. Ayan na mga kababayan. Ay natalakay natin to eh. 'Di ba? Etong mahiwagang kahon na galing sa BIR, tila hinahadlangan ng kampo ni Sara Duterte. Ayaw nilang malaman nating mga Pilipino kung anong nilalaman netong mahiwagang kahon na ang pinanggalingan ay yung BIR, Bureau of Internal Revenue, mga kababayan, kung saan doon po natin ibinibigay o nagbabayad tayo ng mga binubuwisan nating mga pag-aari natin at mga kinikita natin kung magkano yung pumapasok na income natin na binubuwisan natin. Ngayon, mga kababayan, ayaw? Ang tanong ko sa inyo, bakit ayaw nila? Bakit tinahadlangan nila? Akala ko ba hindi sila takot sa katotohanan? Meron bang meron dyan? Di ba? Meron bang meron dyan? Di ba C-Fire? Meron bang meron dyan? Benji Bernardo, Sab Anielacion, Belen Reyes, Norman Marquez, Jenny Asis, Maria P. Palisok, Alexandre, Admin BMB, baliktad. Anong meron? Anong meron dyan? Oy, buksan nyo yan! Kasi kung hindi gagawin ngayon, saka lang sa trial pabubuksan. And then saka lang sa trial, ipi-pre-mark kung gagamitin as evidence by either or both parties. Anyway, ongoing pa naman yung marking dito sa pre-trial ay makahabol yung pagbukas ng BIR box na yan, yung sealed BIR box, para malaman na, ma-inventory na yung kanyang mga laman. Si Senate Secretary Di ba mga kababayan, dapat talaga Eseng Mariano, Eddie Rodriguez, Beatrice, Catherine Galpo, Girly Pauls, Mel Abito, Espacada. Kailangan na natin niya mabuksan. Winnie Artos, Myra Asahan uli. Antonio Del Castillo, papayag ba kayo? Admin Joby, yan na hindi mabuksan yan, na hindi malaman ng taong bayan. Kung ngayon pa lang na nagmamarking sila, para maganda na yung sasalansan ng tatalakay at pagpipresenta ng mga ebidensya. Paano pa kaya kapag nandun na yan? Baka lalo hong hindi natin malaman kung ano talaga nilalaman yan. Bloodbath, sabi ni Sayad. Now, bubble bath. Ewan ko, mga kababayan ko. Ano pang gusto nyo? Diba, Arwin Lucre, Nako,
Sige, tuloy natin. Secretary Ray Bantug ang nangunguna sa pre-trial bilang clerk of court ng impeachment court. Pero hindi raw saklaw ng kapangyarihan niya ang pagdedesisyon tungkol sa BIR box. Tingin niya, kukonsultahin din muna ni Senate President Win Gatchalian ang mga kasamahan tungkol dito. Sa akin, box pa rin lang siya. Because its opening and the pre-marking of its contents is something that would have to be decided by the impeachment court. Whether they will decide before the convening or they will wait for the convening is an open question right now. Ayon sa isa sa mga abogado ng bise na si Michael Poa, natanggap na ng defense ang manifestation ng prosecution at maghahain ang kanilang tugon dito. Pero tumanggi siyang magbigay ng detalye. Nako. po or reasonable people. So, konting pasensya lang, hintayin nyo lang po yung formal response kasi as you know, kami sa defense, no, sumasagot lang kami sa tamang forum, sa tamang pamamaraan. Bakit hindi ba tamang paraan yung ganyan, di ba? Kailangan pa talaga na hintayin yung sagot nila kung bubuksan pa o hindi na. Pero una na nilang tinutulan. Katandaang noong Abril, ipinunto ng ilang kongresista na sa ilalim ng National Internal Revenue Code, confidential ang mga tax records. Ayan. Pero giit naman ng ibang mambabatas, mas matimbang ang pangangailangang mapanagot ang bise kung hindi tutugma ang income nilang mag-asawa sa Yan. diniklarang yaman na 88.5 million pesos sa kanilang 2024 salin. Kita nyo mga kababayan? Kailangan nating malaman niya kung tugma o hindi tumutugma sa dinideklara nilang salin nila, yung pong binabayaran nila sa kanilang BIR. Bakit, mga kababayan? Nakakalimutan nyo ba? Tayo, nagbabayad tayo ng tama. Kapag hindi tayo nakapagbayad ng tama, wala tayong magawa. Kung di magpe-penalty tayo. Kung hindi man tayo makapagbayad, dagsan gasat. Masama. Makukulong pa tayo, mga kababayan, di ba? Yun ang masakit. Baka makulong pa tayo. Pero etong mag-asawa na Duterte Carpio, hindi pa nanagutin, samantalang sila ang dapat na maging salamin sa lahat ng susunding mabuti ng mga Pilipino, lalong-lalo itong pinakamahalaga na pinakamahalagang tuntunin sa pagbabayad ng buwis. Di ba, Arnold Lopez? Mary Joy, yan ang totoong maleta ng mga DDS. Samantala, hinihiling din ng prosecution na bukod sa wikang Ingles, gumamit din naman ang wikang Filipino sa paglilitis para mas madaling maintindihan ng publiko at payagan na isang public prosecutor at isang private prosecutor ang magpresenta ng kada testigo. Yan ang maganda, puti, pinakinggan tayo na dapat ay gumamit ng Pilipinong lengguwahe o pambansang salita o pambansang wika ang mga lilitis kay Sara Duterte na Tagalog dahil hindi naman lahat ng mga Pilipino ay nakakaunawa ng salitang English. Pinatigan din ito ang hiling ng defense na magkaroon ng 3-day notice bago magpresenta ng surprise witness o yung mga testigong hindi pinangalanan noong pre-trial. Pero pumalag si De Lima sa puna ng ilang defense lawyers na iniiwan ng House prosecutors sa mga private prosecutors ang pre-trial. Hindi naman tama yung sinasabi, bakit wala sila o bakit umaalis ka agad and all that. Meron naman talaga lagi na public prosecutor na naiiwan dito o pumupunta dito to supervise the work and to observe what's happening in the marking. Alibay na lang nila yan. Alibay na lang nila. Grabe, no, mga kababayan, no? Grabe, no? Ang daming alibay. So anyways, mga kababayan, tawid tayo sa kabila. May nakatakda tayong doon natin ituloy ito. Kasi kanina, may pinaiyak tayo kanina. Nagngangawa mga kababayan yung auntie ni Jojo Chavez. Iyakin ng putang ina. Ito lang mga kababayan, lipat tayo sa kabila. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Nako, babalik tayo maya-maya. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera!